Bakit po the bureaucraft? Actually, pinag-isipan po namin nung mister ko yung concept po ng name, as the word implies po, bureau, parang center or department po ng arts and crafts na parang inisip po namin na parang one-stop shop po siya ng anything po na pwedeng maisip ng client namin kung ano po yung gusto nilang ipagawa. Mapa-prints, o souvenirs, or kahit ano pong signage. So, walang limitation po. Kumbaga, one-stop shop na nga. Kaya sabi ko kanina, ang dami-dami, di ba? Na kaya nilang gawin. Pero anong taon tayo nagsimula? 2022 po, ma'am, nagsimula kami. Actually, online pa lang po ako. Mag-isa lang po ako noon, sa bahay lang po ako gumagawa. Ayun po. Kayo po si medyo Nikki po, ma'am. Si Miss Nikki, Miss Jenica. Ayan. So Miss Nikki, nung 2022, prior po na simulan to, ano po ba yung pinagkakaabalahan natin before? Before po, prior po ng bureaucraft, full-time housewife po ako. Tapos, before pa rin po nun, nag-makeup artist naman po ako. Ayan. Pero kasi di ba 2022, so papaluwag na rin ang pahapyaw. Kasi, pero wala pang ano eh. O meron ka na rin ng racket na nagme-makeup? Nagme-makeup po ako before pa mga 2012 po to 2017 po. So matagal na po. Napahinga nung nagka-kids po. Opo. Nung nagka-baby po. Tapos kailan po yung sumali na si Miss Jenica? Si Miss Jenica. 2023 po, ma'am, nung nakita po namin yung potential. Kasi nung una po parang hobby lang, may umu-order online, tapos kaya ko pa pong mag-isa. So nung nakita po namin na hindi na po namin kaya yung dami ng orders, tapos parang gusto na po namin mag-upgrade para po ma-cater na po lahat. Kung may large format na kailangan po na prints, kaya na po namin i-cater. So tinulungan po ako ng sister ko. So, hindi na kaya ng powers yung yung mga orders. Pero dati ba, ano ba yung mostly, nung ikaw pa lang mag-isa, ano ba yung madalas na ino-order? Usually po, yung mga small items po na ine-engrave, tsaka yung mga Sintra boards na tiniprint lang po, mga ganun lang po. Pero marami na rin pong mga offer din na mga events, gano'n. Kaya nag-decide po talaga kami mag-expand. Yung maliliit na sinasabing mga souvenir items, mga keychains, ballpen, yung mga ganyan, yung katulad yung sa ating Pro Pinoy, Eto po, ma'am, large format, printer na po yung ginamit namin dyan. So, nung nag-expand kami, doon na po namin siya nagawa. Kasi yung printer ko po, nung nagsimula ako, yung pang A4 size lang po. A4, yung baga yung normal na pang office lang. Pang office. Pero si Miss Jenica, ano po pinagkakabalahan before? Ako, actually engineer ako, electronics engineer. Pero businesswoman din ako. So, actually yung namin, tama-tama yung bureaucraft talaga. Kasi lagi ako naghahanap ng kunyari, kasi may construction business kami, meron kaming spa, ganyan. May iba-iba kaming business. So, naghahanap kami, ano ba yung mga nilalagay sa business. So, yung mga QR codes, mga personalized ball pens, yung mga personalized na lahat na pinamimigay din namin sa clients namin. So, bati na lang natin gawin lahat. Even payong, may payong din kami. So, lahat na lang, gawin na lang natin lahat dito. Para sa atin na din, sa bureaucraft na rin lahat. So, kaya naiintindihan namin yung mga negosyante kung anong kailangan nila. So, kasi yun din yung kailangan nyo nun diba? Nice, tandem, partners, magkapatid talaga. Kunyari, hindi nila alam yung tawag, pero may picture sila. Saan nila isa-send para i-inquire sa inyo? Sa page po namin, ma'am, usually. Doon po sila nagme-message. Ipapakita po nila kung ano po yung peg nila. Or kung babagay din po. Kasi, minsan, ina-advise din po nila sa amin kasi hindi naman naiintindihan ni client. Ipapakita po nila yung peg nila kung babagay po dun sa location po din nila. Anong page natin, ma'am? Ang page po namin is yung The Bureaucraft po. Makikita niyo po yan sa Facebook. And sa signage naman po, meron din po kaming separate page, Bureaucraft Signages naman po. Sa Facebook pa lang po tayo. Yes, wala tayong website. Ala pa po, ma'am. Sa Shopee, Lazada, wala pa hindi din. Hindi po kami sa Shopee. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Siguro yung maipapayo ko lang po base po sa
na-experience namin. Unang-una po is, mahalin niyo po kung ano yung ginagawa ninyo. Tsaka, lagi pong ipaprioritize po yung quality ng services tsaka ng produkto na ibibigay sa kliyente. Kapag kasi nasatisfy or nasiyahan, natuwa yung kliyente, babalik at yun na po yung pinakamagandang marketing ng negosyo nyo. At sa pag-handle naman po ng negosyo, sa pag-handle po ng staffs, kailangan po talaga, importante yung may sistema. Kailangan po may sinusunod silang sistema para maiwasan po yung human error, para sa maayos din pong flow nung negosyo. So, yun, continuous improvement. So, lahat ng makita naming mali, nagkakaroon kami ng continuous improvement. So, pag nagkamali kami sa ganito, dapat hindi na maulit to. Gawan natin ng sistema para next time, hindi na siya mangyayari. So, pa-improve tayo ng pa-improve. So, continuous improvement kasi hindi tayo matatapos mag-improve. So, hindi yun parang, ito, okay na yung sistema natin. Hindi. Every day, may madidiscover tayo sa negosyo natin. Every day, pwede tayong mag-expand. So, yun nga, yung sinabi ni ate, and mapapayo ko lang siguro financially, yung cash flow natin, doon tayong maging mahigpit sa cash flow natin na yung panimulang puhunan natin, paikutin talaga natin para parang hindi tayo ma-blinded na ay kumikita na ako. Para kasi yung iba kasi parang kumikita na ako, ang dami ko ng sales. Pero dapat kasi yung sales mo na yun, di ba, papaikutin mo hanggang sa mapalaki mo yung negosyo. So, yun lang yung mapapayo namin dun sa mga gustong magnegosyo din. Ayan.